So ayan, saksak natin. Tingnan natin kung makaka-standby pa siya. Ayun, umila yung kanyang standby. Then testing natin yung kanyang 12 volts, kung meron na bang 12 volts na lalabas dito sa kanyang secondary. Ito. So ayan, meron na po siyang 12 volts, no? Magandang araw sa lahat mga ka-tekno, and welcome back sa ating channel. So for today's video, mayroon tayong ginagawa dito, bali isang TCL 32 inches, no? And yung problema nito is wala siyang power. And ito yung kanyang unit, yung panel niya, tapos yung silving top roller tico niya. Dito yung kanyang model. Ayan. Model niya is LED 32G2500. So yung kanyang mainboard, ito nakadikit yan dito sa kanyang case o back cover. Nakadikit yan sa kanyang back cover. So tinanggal natin yung board niya para may troubleshoot natin, no? Ayan, so ito na po siya. So yung problema, nung ma-check natin, wala naman problema sa may chinik natin yung primary niya. Okay naman yung kanyang fuse, okay naman yung kanyang MOSFET, at saka mga the rest na mga bias ng ating PWM, okay naman, walang problema. Excuse me. May ubo kasi tayo. Tapos yung kanyang PWM naman, hindi naman siya shorted, no? Hindi siya shorted. Pero bakit wala pa ring secondary na may papalabas itong primary natin? So, chinek natin yung kanyang secondary, itong mga diode natin, yan. Chinek natin yan, normal naman, wala namang problema yan. So, dito tayo na-focus sa kanyang primary. Balibala ko sana itong kabitan ng 4 wires. Ang problema lang is medyo masikip kasi yung ayun, no? Yung kanyang spot dito sa kanyang back cover at saka dito. Kasi dinikit to nga sa kanyang back cover. So medyo masikip yung posisyon niya. Hindi natin alam kung saan natin nilalagay yung 4 wires. So ang ginawa ko, tinry ko siyang i-troubleshoot, no? Baka sakaling makuha natin na hindi na kailangan magkabit ng 4 wires. So dito nga, ang ginawa kong una, zero testing natin, meron namang tayo na pumasok sa may primary natin kasi okay naman yung fuse. Meron ding nakaabot na supply dito sa may drain ng ating MOSFET. At meron ding supply yung ating PWM napapasok dito sa kanyang filter na 9 volts. So, chinik natin yung bias ng ating MOSFET, bias ng ating PWM. Ito, yung mga maliliit na mga chip type is resistor at saka transistor dito. Yan. Chinik po natin yan, okay naman lahat. Wala naman problema yung kanyang bias, no? Normal naman. So, meron akong duda, suspect na natin na dito kasi okay yung MOSFET eh. Yung mismong PWM natin. So, ang ginawa ko, meron akong mga spare na dinikit dyan sa may salamin natin. Yung mga PWM na kinonvert natin yung kanyang supply na okay pa yung PWM. So, ginawa natin is sinave natin. So, ito nga, dumating yung panahon na nagamit na natin, no? Pala, ito yung kanyang problema. Ito yung PWM na original nito sa may power supply natin. Ito yung kanyang original na PWM. Hindi ko mabasa yung kanyang number kasi sa sobrang liit. Ayan. So, wala to siyang power pero hindi naman siya shorted. Hindi rin siya open. Meron siyang resistance pero hindi papasok din yung supply nito ng ating PWM. So, nagtry ako na ipalit yung na-save natin. So, ito po siya. Magkaiba sila ng number pero same po sila ng gamit. Ginagamit din sa power supply isang PWM. So, ito nga kinabit natin dito. Hindi ko akalain na magno-normal yung unit natin kasi hindi din ako sure kasi nakadikit lang yan dito sa salamin natin, no? Ayan. So ang ginawa ko, kinabit natin dito. So ito po yung kanyang original, tapos bago na to. Hindi to bago pero second hand. Galing yan sa isang unit na kinonvert natin yung power supply. So ito na po yung kanyang resulta. So bago pala
magkabit ng bagong PWM, i-check nyo muna yung bias. Ayan, meron naman siyang naka-label na number dyan eh. Ayan o. Ito, transistor lang, tapos 470, so ibig sabihin 47 ohms. Ito naman, nasa mga 2 ohms or 20 ohms. Basta mapapasa niya yan. Tapos ito pa, yung mga 4.7, ayan, 220, 22 ohms, tsaka 10 ohms. Ayan, diode. So, kunti lang naman yung kanyang bias. So, madali lang siyang i-check. So, kung walang problema yung bias, pwede na tayo magpalit ng PWM. So, ngayon, yun nga, napalit tayo ng PWM. So, ito yung resulta niya. Ayan. Saksak natin. Dati na wala siyang standby at saka walang secondary supply. Ngayon, saksak natin. Pangatin yung standby. So, yun. Nagkaroon na siya ng standby. Nagkaroon siya ng standby at meron na ring 12 volts na lumalabas dito sa ating secondary. Ayan o. Ito yung 12 volts. Ayan o. Meron na siyang 12 volts. Tapos, ito naman yung 25. Ayan, 25. And then, ito naman yung para sa backlight natin. So, 25 yung kanyang standby supply. So, tataas po yan kapag nag-oscillate na po yung unit natin and iilaw na po yung backlight, no? Ayan. So, ano pa bang, pwede itong gawing 4 wires, pwede rin 5 wires. Pero sinubukan ko lang na i-troubleshoot na baka lang makuha natin dun sa kanyang PWM mismo yung problema. So yun nga, at hindi tayo nagkamali, PWM nga yung problema niya. Remember, magkaiba po sila ng number. Nitong original, magkaiba po sila ng number. Pero kasya po siya, fit po siya dito sa ating supply. Kasi nga yung pinalit natin is galing din sa may power supply ng LED TV at ginawa rin siyang isang PWM. PWM din siya. Yan, kahit na magkaiba yung number, basta PWM yung gamit, ay aakma po yan sa lahat ng power supply. Ayun. So, and ganito din yung problema, yung kanyang forma. Kasi hindi naman magkasya nito kapag magkaiba yung forma eh. Tsaka, tandaan nyo lang yung pin number 1 yan. Pin number 1 yan, yan yung ground. Yan yung ground ng ating pin number 1. So, meron namang dot yan eh. May kita ba? Ayun may dot oh. Kita nyo ba yan? Yan, may dot po yan. Ito, may dot yan. Yan, yung number 1, pin number 1 niya. Ayun. So, balik natin yung camera sa times 1. So, lang muna natin tong unit natin na to. Then, final testing na tayo. Kasi yung problema nakita natin is sa primary lang. Testing natin kung fully operated ba yung unit natin. So, ibabalik ko lang muna to dun sa kanyang back cover. Tapos, magpa-final testing tayo. Then, balik tayo. So, yun na. Balik na po natin yung board natin dito sa may unit natin. So, ito yung posisyon ng kanyang board. Sa may ilalim siya ng back cover natin. So, medyo masikip talaga siya. Kung lagyan natin ng 4 wires. Pero kapag hindi talaga natin na-repair yung primary, syempre wala tayong magagawa dyan. Hanapan natin ng paraan kung saan natin malagay yung 4 wires dyan. So, buti na lahat, na-repair pa natin, no? Ayan. So, balik ko lang dito. Tapos, final testing tayo. Ayan, saksak. Abangan natin yung standby dito sa may ilalim. Ayun. Yun, mila na po yung kanyang standby. Tapos, ito naman yung kanyang power button. Ayan, power button. Tingnan natin. Angat natin. Wait. Pinutin natin ulit. Ayan. Ayun, no? Lumabas na yung logo ng TCL. Ayan, no? So, yung meaning pala ng TCL is take care lagi, no? So, sabi ng isang kapwa natin master technician, no? Ayan, so natawa na lang tayo. And okay na po yung unit natin. So, nakuha natin doon sa kanya PWM. And maraming salamat mga para sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always. And this is your service, Ryan Cositech. See you in our next video. Peace out.